at welcome po sa segment ng SSS Boss Believe Kami Sa'yo. Alam mo, JC, kung last Friday napag-usapan natin yung tungkol sa mga Flexi Fund program ng OFWs, this morning ay pag-uusapan natin yung claiming of Return to Sender Unified Multipurpose Identification System or yung UMID cards. So this morning makakasama natin ang ating very special guest para pag-usapan ng tungkol sa UMID, si Mr. Jose Antonio Tony Salazar, Department Manager of the SSS IT Card Production Department. Good morning, sir. Magandang umaga, sir. Dayan, Jason. At sir, siguro umpisahan natin doon sa UMID, no? Or Unified Multipurpose ID Card. Ito actually yung, Dayan, ito yung ID na pwedeng As one na. pwedeng ipakita sa GSIS, PhilHealth, sa PhilHealth, tsaka sa Pag-ibig. Pag-ibig. Actually, merong sample ngayon, si Sir Tony. Baka pwede rin natin ipakita, no? Sa screen. Ito, issued by GSIS kasi I'm an SSS employee, so government sector worker. Right. Ang nag-i-issue sa amin, GSIS. So for all government sector workers, ang nag-i-issue, GSIS. Sa mga private sector workers like mga kasambahay, ang nag-i-issue, SSS. And those not covered by SSS and GSIS, ang nag-i-issue doon, PhilHealth. Alright. So, sir, siguro para na rin sa mga kaalaman ng ating viewers, explain niyo po ano po ang nagagawa ng UMID ng malalim pa kung ano ba talaga yung importansya nito sa atin. Sa ngayon, basically, under sa Executive Order 420, it only streamlines the government-issued cards. Ngayon, ang actively participating agencies are GSIS, Pag-ibig, PhilHealth, SSS, and NSO. Those are the actively participating agencies. So, instead of these agencies issuing their own ID cards, for example, dati kami, nag-i-issue kami ng SSS ID, may GSIS ID, isa na lang. So, pag halimbawa, yan, katulad nito, in-issuean ako ng GSIS ng UMID card, pwede ko rin gamitin with PhilHealth and Pag-ibig. Kaya lang, hindi pa ako SSS member. Right. Nabanggit nyo, sir, yung GSIS, SSS, at PhilHealth nag-i-issue nito. Yung Pag-ibig, hindi pa. Yung Pag-ibig will only use the UMID card. So, ito yung magiging identification ng mga Pag-ibig members when they transact with Pag-ibig. Kumusta naman ang distribution natin ito, Sir Tony, so far? So far, around more than 4 million ang na-issue na. So, from GSIS, mga 1.3 million. On the part of SSS, almost 3 million. JC, speaking of distribution, alamin naman natin kung paano po ba mag-a-apply ng UMID yung mga tao, yung mga miyembro na po ng SSS? Una-una, ang requirement namin dito, meron ka ng isang hulog. So, libre kasi yung unang issuance ng card. So, pwede silang mag-apply sa ngayon ng SSS o sa branch ng SSS kung sila pinakamalapit. So, kukunan sila ng biometric data. Any branch to, sir? Yes, so any branch. So, kukunan sila ng photo, signature, at saka yung fingerprint. Fingerprint. Yun. So, ano po yung mga requirements naman na kailangan po nilang dalhin? Kinakailangan sila ng 2 valid IDs. Yung isa may litrato. Tapos, i-verify syempre ng frontline personnel ng SSS kung talagang siya yung owner ng SSS number. Kasi yung SSS number na yon, ililink yun dun sa tinatawag nating common reference number. Kasi sa UMID, kung makikita nyo, meron ditong common reference number. So, wala na ditong SSS number, wala na yung GSIS number. So, itong common reference number na to, ito na yung gagamitin ng member pag nag-transact siya sa kahit na yung binanggit kong mga ahensya ng gobyerno. Apat na ahensya. Okay. So, interesting. Kasi ngayon, nakakalito yung mga, di ba, SSS number, PhilHealth number, Pag-ibig number. So, ngayon, isang cross-reference number para sa lahat ng ahensya. Kaya ang tawag namin common. Eventually, magiging convenient na yung pagtatransact pag yung mga agency number na link na dun sa CRN. For example, ngayon, ang nag-issue dito, GSIS, yung GSIS ID number ko, nakalink na doon sa CRN. Malilink na lang yung SSS number pagka ginamit niya itong UMID card na to. Pag pumunta siya ng SSS, kung dual membership siya, member na siya ng SSS at GSIS, pag pininesent niya to, gumagawa kami ng application para i-link yung number doon sa CRN. Right. Para in the future, ito na yung gagamitin niya pagka nagtatransact siya sa SSS. Sir, gano'n naman po katagal bago makuha ng isang aplikante yung kanilang UMID? Sa ngayon, nag-normalize na yung processing namin, 1 month at the most 1.5
kukuha nila. Paano kung wala pa rin pong dumating dahil sa dami po na nag-a-apply? Ano pong maaari nilang gawin? Makipag-ugnayan sila dun sa sangay ng SSS o SSS branch kung saan sila nag-apply to verify kung ano yung nangyari dun sa card nila. Eh sir, what if nasabi niyo sa first timer po na applicant, libre po ito, what if kunyari nawala po niya or nagkaroon ng damage, paano? May bayad na po ba sa susunod niyang pag-apply? Oo, magbabayad na siya ng 300 pesos. 300 pesos. Pero kukuhanan pa rin siya. Kukunin uli yun, imamatch doon sa database kung siya yung dating nag-apply. Kung sakali ba, sir, pwede ba kunyari direktang kunin ang miyembro yung kanyang UMID sa SSS branch? Sa ngayon, dinideliver namin through registered mail. Alright. Yung card doon sa address ng member. At dito na nga papasok no, yung mismong issue na gusto rin nating pag-usapan. Paano naman, sir, kung kunyari naging return to sender nga no, itong delivery ng kanyang UMID? Yun, deliver yung card, ay babalik yun ng PhilPost sa SSS. Tapos yung card na yon dadalhin dun sa branch kung saan nag-apply yung member on the assumption na yun yung pinakamalapit sa member, kaya pwede niya for personal pick-up na yon. Sir, paano naman po nalalaman ng mga tao na return to sender yung kanilang mga UMID cards? Sa ngayon, gumagawa na kami ng mga announcement kung paano nilang makukuha yung return to sender card, saka kung sino yung may mga return to sender card. Magpapublish kami sa dyaryo yung unang 3,000 na nag-apply sa Diliman branch ng SSS. Ipapublish namin sa dyaryo yun. At saka ipapublish din namin doon sa SSS website. Ano nga ba, sir, ang mga nagiging dahilan kung bakit nagiging return to sender ang delivery natin ng UMID? Yung mga major reasons, unang-una, walang tumatanggap doon sa tinitirhan ng member. So, ina-attempt ng PhilPost na i-deliver, walang tumatanggap, walang tao. Another reason is, maaaring lumipat ng tirahan yung member. Right. Ang pangatlo na nakikita ko, yung mga major is mali yung address na naisulat o kaya mali yung address na na-encode. Okay. So, hindi ma-deliver yung card. So, pwede bang kahit si sir, kung sakaling dumating sa bahay, Any member of the household. any member of the house? Kasi pipirma naman siya doon, yung time and date at saka kung sino yung tumanggap. Right, okay. Tanong na rin natin, JC, para dun sa mga membro, available din po ba to sa SSS website para makita po nila yung pangalan nila kung available na po yung UMID cards nila? Oo, ngayon, simula ngayong araw, ipapublish namin yung first 3,000 na RTS cards. From time to time, we will update the website of the list of RTS cards, of the list of members with RTS cards for claiming at the branches where they applied. So ano po ba itong UMID cards ito? Nire-require niyo na po ba talaga lahat ng miyembro ng SSS na kumuha ng UMID cards? We encourage the members to to apply for the UMID card. In the absence of the UMID card, we cannot deny service to the member, but they have to present 2 valid IDs Right. when they transact with SSS. Pero pag may UMID card, yan na lang. Yan na lang, isa na. So, gumagawa din kami ng paraan para mabilis yung transaction. For example, sa UMID card, naglagay na kami ng card reader para sa ngayon, itatap na lang nila. So, hindi na encode yung number para Alright. mabilis yung verification. Siguro, JC, hindi lamang faster transaction yung advantage nitong UMID kung saan ng isang tao from fraud kasi nga ito ay ginagamitan na ng biometric technology kung saan meron ng fingerprint, itong personal information mo lahat doon na nakalagay. So, at least maganda to na we encourage everyone from SSS, yung mga miyembro na kumuha ng UMID card. Kung sakali, Sir Tony, na hindi kaya nung mismong miyembro na i-claim yung return to sender niya na UMID card sa SSS branch, pwede ba kunyari ibang tao yung pumunta at ano yung kailangan dalhin? Kailangan niya magdala ng letter of authorization signed by the member at saka dalhin din niya yung 2 valid IDs ng member. Tapos nakasulat din doon sa letter of authorization kung ano yung valid IDs na dala-dala niya. Tsaka yung mismo magkiklaim, dapat meron din siyang valid identification na nakasulat din doon sa letter of authorization ng member. Sir, ano naman po ginagawa ng SSS dun sa mga return to sender cards na matagal nang hindi kiniklaim o kinukuha po ng mga aplikante? Right now, pag umabot ng 2 years yung card na hindi nakiklaim, sineshred namin yung card. Kasi Okay. malaki din yung So, naiipon. no choice po kayo, kundi Oo. mag-a-apply sila ulit, so magbabayad. Yes, oo. Kaya as much as possible, pag nag-apply yung mga member, dapat i-follow up nila with SSS. Huwag na nilang paabuti ng 2 years. And of course, hindi lamang i-follow up, dapat na
mag-ano rin sila, mag-check sa SSS website para na-update sila dun sa mga listahan ng mga nagkaroon na ng mga UMID cards. Mga ilang return to sender cards ba itong pinag-uusapan natin, sir, so far? Right now, we have 80,000. Pero all in all, umabot to ng 150,000. Okay, ang dami. Sa lahat ng nililiber namin card magmulang June last year up to now. Hindi pa fully automated yung system namin, pero by the time na na-automate na, malalaman na namin yung na-claim na card at saka yung hindi pa nakiklaim na card na ipapublish din namin. So, meron na po bang hakbang ang ginagawa or aksyon ng SSS at PhilPost para dun sa mga return to sender cards para mas mapabilis po yung flow ng transaction? Oo, para ma-address yung return to sender card, unang-una, may napag-usapan na kami recently with PhilPost na para mabilis yung turnaround ng RTS, instead na ibalik pa yung card sa main office, tapos yung main office ng SS papadala dun sa branch kung saan nag-apply yung member. Yung local post office, hindi diretso na yung card dun sa sangay ng SSS kung saan nag-apply yung member. Pangalawa, pinag-uusapan na rin namin, hopefully by the third quarter, ma-implement, kinukuha na ngayon yung email at saka yung cellphone number ng member. Case na 3 attempt kasi ang PhilPost to deliver the card. Pagdating makadalawang attempt na yung postman to deliver the card, hindi pa rin ma-deliver, susulatan, mag-i-email ngayon doon sa member o kaya magte-text to try to reach to the member kung anong oras siya nasa bahay o kaya pwede niya nang pick upin kung hindi siya available during office hours, pwede niyang pick upin doon sa local office ng local post office yung card. Pag hindi pa rin ma-deliver yung card, yun pa lang yung time na i-declare yung card as RTS. Ang purpose nito is to minimize yung return to sender cards. Right. Is to reach out to the member before declaring the card as an RTS card. Okay, sir, siguro huling mensahe na lang para sa ating mga tagapanood, lalo na sa mga merong mga return to sender na UMID cards. First of all, we encourage you to, doon sa mga nag-a-apply, meron na rin kami procedure na pagkatapos i-encode yung data nyo, specifically yung address or lahat ng personal data, i-check nyo, kausapin yung operator, i-verify nyo kung tama yung pagkaka-encode to minimize yung mga wrong encoding. Tapos, pagka halimbawa yung card nyo hindi na-deliver within 1.5 months, then you can verify with the branch nearest you or you can contact SSS call center, yung hotline namin na 920-6446 up to 55. Okay. Thank you so much. Maraming salamat, sir. Siguro paalala lang din natin na yung mga nag-a-apply para sa kasambahay sa SSS ay hanggang Saturday na lang, hanggang bukas na lang. June 29. Yes, huling araw na special day para sa applications for kasambahay. Pero pwede naman, any And of day. course, paalala na rin natin yung mga employer din na wala pang SSS. Maaari po kayong sumabay sa inyong mga kasambahay. Bukas po yan, June 29 sa mga SSS branches po. Okay, Kasabay din ng yes, sir. kasambahay law na kung open kami up till the last Saturday of June, pwede rin sila mag-apply for data capture together with the kasambahay. Ayun, para 8 to 5 isa yan, na 8 to 5 po. Okay, maraming salamat. Yan po si Ginoong Tony Salazar ng SSS.